Hello guys! Welcome back to my channel. This is Wanderlust. Kumusta naman ang bawat isa? I hope na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, kindly hit subscribe. Isama nyo na rin ang bell button para you are keep updated and notified sa next nating mga videos. So for today's video guys, this is just a year-end review or reflection or balik tanaw kung ano nga ba ang naging buhay natin for this year 2023 kasi nga as we all know, just a few more days to go, magiging 2024 na. We are facing another chapter, another year of our life. Ayun. So I think this is the best time to reflect, to sit down, to reflect kung ano nga ba yung naging kaganapan sa ating buhay. Kung ano nga ba yung mga target natin na na-hit, ano nga ba yung mga accomplishment natin for this year 2023, ano nga ba yung mga nagiging mistakes natin na mapupulutan natin ng aral, ano ba yung mga bagay-bagay na gusto nating ipagpasalamat kasi as we all know na ang buhay ng tao ay hindi lamang puro masaya. Minsan, may masaya, may malungkot, may maganda, may mapait. Sabi nga, ang buhay ng tao, di ba, parang gulong lang. Minsan nasa taas, minsan nasa ilalim. But, I know na anumang sitwasyon, anumang kaganapan, I believe na meron tayong natutunan. Meron tayong mga magagandang bagay na madadala natin for the year 2024. So ano nga ba yung mga naging accomplishment natin? As for me, hindi ko na isa-isahin but I think most of my goals ay nahit naman. Merong ilan na hindi. And when I look back for this year 2023, maraming mga bagay na mas marami ang dapat na ipagpasalamat kaysa sa mga bagay na of course masasakit or masasamang mga nangyari. And what are those mistakes? What are those mistakes na aking nagawa for this year 2023 at ano yung mga bagay na naituro sa akin? I think yung mistake ko ay I keep on holding sa mga bagay na which are hindi para sa akin. Nagkaroon ako ng mahirap akong mag-let go sa mga bagay na hindi para sa akin. And I have allowed my emotion to rule over me. I have allowed my emotion to overpower my mind. Parang ganun yung nangyari. But of course, it teaches me a lot of lesson na we have to let go. I have to let go. Pag hindi talaga para sa'yo, you have to let it go. If hindi nararapat para sa'yo, you have to let go. And mas piliin lagi na gawin kung ano yung tama. Ayun. And what are yung, of course, may mga ups and downs din tayong nararanasan. Isa sa mga for this year na natanggap ko na medyo hindi maganda is that when the doctor told me that yung cyst ko is growing, nagiging 11 cm na siya, and it is for operation. But still, I'm still thankful because even though na it is active, but still hindi siya cancerous. So, kailangan lang siyang operahan. So, I'm still thankful for that even though na may ganon. And then, another one is yung I decided to close na yung yung shop namin. I decided to close. At first, medyo mahirap sa akin kasi of course, syempre,
mahirap i-let go. Mahirap i-let go, di ba? Pero at the end, I decided na i-let go and then tanggapin ang mga bagay-bagay. And I've learned from that situation. Let go and move on. Yan lamang yun. Mas piliin lagi na gawin ang mga bagay na alam naman natin na yun ang pinaka dapat na gawin. And then, so ano yung mga bagay na gusto kong ipagpasalamat? At first, I'm really thankful that every day I woke up na healthy, I mean humihinga, and nagagawa ang mga bagay na gusto kong gawin. And second, nagpapasalamat ako sa Panginoon for those people na He has surrounded me, sa aking family, sa aking husband, sa aking mga friends, for those people na nakakasalamuha ko along the way as I go along with life. Thank you so much for them, especially sa inyo na nanonood for this video. Maraming salamat sa inyong lahat. The greatest lesson that I have learned for this year 2023 is just simple lang guys, do what makes you happy. Kasi ang buhay ng tao walang take two. Ang buhay ng tao walang take two. If you have the opportunity to do it now, do it now. Wag nang ipagpabukas. Do what makes you happy. Actually, merong friend na nag-impart niyan sa akin. So, I am really thankful for that idea. And, yun lang. Do what makes you happy. Kasi I think, guys, my greatest fear in life is that gigising ako isang araw na wala na akong kakayahan na gawin ang mga bagay na gusto kong gawin, or I will be running out of time na gawin ang mga bagay na gusto kong gawin. So, for me, if you want to do it now, do it now. Huwag mo nang ipagpabukas. So, maraming salamat sa inyong lahat, guys. As we face the year 2024, I know na maraming mga lessons, maraming mga life lessons tayong madadala from the year 2023. Alam naman natin na our life is our greatest work of art. Depende sa'yo kung paano mo yun i-design. Kagandahan ng buhay is ikaw ang gagawa. Ikaw ang mag-paint kung anong buhay ang gusto mo. So, it's all up to you. It's all up to you. And guys, wishing you all the best in life, and for this coming year, 2024, I pray that everyone will be okay, and a prosperous new year ahead. So, maraming salamat sa inyong lahat, guys. This is Wanderlust. Thank you so much for watching, and see you on the next one. Bye!